Yo, what's up mga Lodi? This is Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Itong video na to mga Lodi, ginawa ko lang para po masagot ang ating katanungan. Malay nyo po, merong makasagot nito. Itong palaisipan po talaga. Yung pagpasok po ni Kiko Pangilinan at saka number 2 po si Bam Aquino bilang senatorial candidate ngayong midterm election. Yan po talagang hindi ko po masagot-sagot sa aking kaisipan kung bakit po nagkaganon. Kasi kung sasabihin po ng mga supporters, mga idol, na kaya po nanalo ito po si Bam Aquino at saka ito po si Kiko Pangilinan dahil po solid po ang mga botante na mga kakamping o mga dilawan sa kanila, eh bakit po sila natalo nung 8 diretso po nung nakaraang eleksyon? Di ba po isa lang ang pumasok sa kanila at puro po sa inidoro napunta po yung mga kandidato po ng 8 diretso. Yan po mga Lodi, no? Palaisipan po talaga yan. Kaya po sana naman magkaroon po ng budget itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para ma-recount po yung mga, sabi po kasi sobra daw po, meron daw pong hindi daw po na bilang ng mga boto. Yan po ang gusto nating masagot, no? Dahil po kung pagbabasihan po natin yung naging resulta po sa Mindanao, sa Visayas, na mga boto, mga idol, napakalayo naman po siguro na maging top 2 po ito si Bam Aquino dahil wala po siya nakuhang boto dito sa amin. Kung meron man mga idol, sobrang baba lang po siguro kasi nga po, vote straight po ang Mindanao at ibang lugar po sa Visayas sa PDP laban. Diba? Ano po ba mas malaking lugar mga idol? Yang po bang Luzon? Imposible naman po wala silang nakuha dyan. Doon pa nga lang po sa absentee voters mga idol, number 1 po ang PDP laban ni Tatay Duterte. Vote straight po sila doon. Tapos may plus 2 pa po na Amy Marcos, Villar, at saka doon po kay Hunasan at saka kay Kirubin. Yun po ang mga pumasok mga idol. Kaya po sobrang nakakapagtaka. Bakit po napunta po sa top 2? At number 5, si Kiko Pangilinan. Na wala naman po silang nakuhang boto dito sa amin. Napakapalaisipan po talaga. Hindi ko po kagustuhang guluhin ang isip ninyo, no? Gusto ko lang po kasi malaman talaga ang kasagutan dito, Comelec. Kasi kung totoo man talagang accurate yung pagbibilang na ginawa po ninyo, eh dapat po accurate din po yung lalabas doon po sa naging halalan ngayong midterm election. Para kasi ang layo po ng discrepancy mga idol. Kung susuriin po nating mabuti o ikukumpara po natin yung mga kulay po sa naging boto po ng ating mga kababayang Pilipino dahil po meron po silang ginawang kulay-kulay yan mga idol eh. Nakikita po natin halos lahat po ng kulay eh para po sa PDP laban ang mga bumoto po nitong eleksyon na to. Kaya paano po nangyari yun? Yun lang po ang aking iiwang katanungan para po sa Comelec. Dahil sinasabi po nila naging magayos, maganda daw po, peaceful ang naging halalan, pero kabaliktaran naman po ang naging resulta nito. Sana nga po mapanatag ninyo ang aming kaisipan sa nangyaring resulta ngayong midterm election. Yan lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.